Amang banal, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sa isa na namang magandang araw na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan. Narito kami buong maghapon nagtrabaho, marami kami inisikaso, ginawa. Sa oras na ito, salamat po dahil binigyan mo pa kami patuloy ng lakas upang patuloy na maganap namin ang gawain ito na kami ay makinig na yung salita. Iniling po namin na samahan mo po kami at patnubayan ang iyong Espiritu Santo, ang manguna po sa amin, magturo po sa amin ng sagana. Maunawaan po namin ang gusto mo sa amin ipaunawa, lalong-lalo na yung mga pinag-aaralan po namin Bible characters. Lord, alam namin na nasulat sila, pinayagan mo na ito ay masulat sa iyong salita dahil meron kang gustong ipaunawa sa amin patungkol sa buhay nila at yun ang makita namin, Panginoon, at patuloy na gawing halimbawa ang kanilang mga ginawa na sila ay narito pa sa lupa. Pagpalain mo ang gabing to, lahat po ng makikinig, samahan mo po, patnubayan mo, pagpalain mo, Panginoon. Nawa makarelate po kami at marami kami matutunan sa gabing ito. Ikaw mataas, maluwalhati at madakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen, amen, amen. Amen po. Okay po, magandang gabi muli po sa lahat. Okay po, mag-share na po kayo. I-share na po ninyo ito sa inyong mga kilala. Share na po ninyo sa inyong mga ka-groups, no? Sa ating mga leaders at sa inyong mga mahal sa buhay. Tawagin na po ninyo sila upang sama-sama po tayo makinig na salita ng Diyos. Okay? So, ang ating pag-aaralan is about Cornelius, no? Patungkol po kay Cornelio o sa Ingles ay Cornelius, no? So, ang ating teksto ay masusumpungan sa Gawa 10, no? Acts chapter 10, beginning verse 1 hanggang verse 48, no? Pero hindi lahat yan ay babasahin po natin dahil mahaba po yan. At yung mga piling talata lang po at yung pinakamahalaga, yun ating babasahin pamamya-mamya. Okay? So, ang ating pag-aralan is about Cornelius. Okay po, sige, i-share na po natin to. At yayain na po ninyo ang mga kasambahay, mga kasama sa bahay, upang sila rin naman ay makapakinig ng salita ng Diyos. Okay, sino po si Cornelio? No? Si Cornelius sa Ingles. Sa Tagalog ay Cornelio. So, sino po ba si Cornelio? No? So, si Cornelius po ay hindi po siya Hudyo. No? He is not a Jew. No? Kakaiba po ang karakter nitong si Cornelius, kaya napakaganda po na makinig tayong mabuti, ating pag-aralan mabuti, at tingnan po natin yung napakagandang bagay na iniwan po ni Cornelius na dapat po nating hindi palampasin po ito. Dapat nating makilala at maintindihan, maunawaan ang salita ng Panginoon patungkol po kay Cornelio, no? So, ulitin ko, si Cornelio po ay kakaibang karakter po ni Cornelio at siya po ay hindi Hudyo. He is not a Jew. Neither he is not a Christian yet. Hindi pa siya Kristiyano, no? Pero siya po ay isang kawal ng Roman army, no? So, siya po ay kawal o siya po ay kapitan sa batalyong Italiano. Yan po yung sinasabi sa Acts 10:1-2, no? So, siya ay captain, no? Isang kawal ng Roman army. Siya po ay hindi lang kawal, kundi kapitan sa batalyong Italiano, no? At ang kanyang grupo ay nakatalaga sa Caesarea, na napapaligiran po yung Caesarea ng mga believers of Christ, mga mananampalataya na ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang Book of Acts ay
si Jesus Christ ay namatay na at nabuhay ng muli. At marami po after po noon ang naging mananampalataya ng ating Panginoon. At isa ang Cesarea na napapaligiran ng maraming mga Kristiyano. So, siya po ay Roman officer, but a Gentile. Pero siya po ay isang Hentil. Hindi po siya Hudyo, kundi isang Hentil. Na alam natin, ang Hentil ay tinatawag na makasalanan ng mga Hudyo. No? Sila lang ang anak ng Diyos, pero alam ng mga Hudyo na ang mga Hentil ay hindi po anak ng Diyos. Yun po ang sabi nila. He was a Gentile. Siya po ay Gentile, Hentil, but a religious Gentile. Religyoso po siya. No? He was worshiping God. Pinupuri niya ang Diyos, sinasamba niya ang Diyos. Yung Diyos po na tinutukoy dito na kanyang pinupuri, sinasamba ni Cornelio ay God of the Bible, God of the Creator of the universe. Siya po yung Diyos na may likha ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan, the Creator of the universe. Siya po yung Diyos ng Biblia at ipinag-aaralan, the Maker of heaven and earth. Siya po ang may lalang ng langit at ng lupa. At dahil sa kanyang mainit na pagsamba sa Diyos, ang buong sambahayan niya marahil hindi lang yung kanyang pamilya, kundi kasama dito yung ibang taong sakop niya, mga kamag-anak nila, yung mga taong sinasakupan niya, ay sumasamba rin sa Diyos na kanyang sinasamba at pinaglilingkuran, no? Siya ay mahilig sa pagkakawang gawa, no? So, mapagbigay po siya, lalo na sa mga mahihirap. Alam na alam at kinikilala sa langit yung mabubuting gawa na ginagawa niya, lalo na po yung pagtulong niya sa mga mahirap. Okay, no? May mga bagay na makikita natin sa kanya na talagang pwede nating tularan. Yung kanyang pagkakawang gawa, yung kanyang pagtulong sa mga mahirap, yung kanyang pagiging yung kanyang pagiging madasalin, kanyang pagiging malapit sa Diyos, no? So, pinapayagan niya yung mga kasambahay niya, mga kasama niya sa bahay at mga kamag-anak niya ay sumamba din sa Diyos, sa isang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. So, meron siyang godly leadership. Pinangunahan niya ang kanyang sambayan para ang kanyang sambayan ay makakilala din naman sa Panginoon. So, sabi po sa Acts 10, 3-4, he was also very prayerful, no? Sabi sa 3 at 4, minsan ng bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok sa isang anghel ng Diyos at siya tinawag Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po iyon? No? So, sa kanyang pananalangin, nakita po niya na pumasok ang isang anghel at tinawag po yung kanyang pangalan na sinabi sa kanya, Cornelio, at sinabi niya, ano po iyon? So, napaka-personal ng pangungusap ng Diyos sa kanya, no? Dahil pinapunta pa ng Diyos ang isang anghel, no? Upang sabihin sa kanya ang kanyang misyon, no? Para sabihin sa kanya yung misyon na ipapagawa sa kanya, no? So, sabi sa kanya, nang tinanong niya, ano po iyon? Ano po ang dahilan bakit dinalaw niyo po ako, no? Sabi niya ng anghel sa kanya, sumagot ang anghel sa kanya sa mga susunod talata sa verse 4, nasiyahan ang Diyos sa iyong dalangin at pagtulong sa mga dukha. Wow, yun nyo, no? So, nabigyan niya ng kaluguran ng Diyos sa kanyang pananalangin dahil siya ay prayerful, mapanalanginin, nasiyahan niya ang Diyos. At hindi lang yun, kundi
yung ginagawa niyang pagtulong sa mga dukha. So, take note, mga kapatid, no? Ito ay tandaan po natin na kinagagalak ng Diyos yung ginagawa nating pananalangin. Kaya nga, walang kabuluhan yung mga panalangin natin. Ano sabi, nasisihan ng Diyos kung tayo ay prayerful, mapanalanginin, at isa pa, nasisihan ng Diyos kapag marunong kang tumulong sa mga mahihirap, sa mga dukha, no? Kaya ang sabi ng Diyos, sa kanya ng angel, nasisiyan ng Diyos sa iyong dalangin at pagtulong sa mga dukha, at ang sabi sa kanya, dinirinig ng Diyos ang iyong dalangin, no? So, dahil ang Diyos ay naghagalak sa kanyang ginagawang pananalangin at pagtulong sa mga dukha, ang sabi ng anghel sa kanya na dinidinig ng Diyos ang iyong panalangin, no? So, kitang-kita natin kung ano na alam na Diyos yung ating mga ginagawa. Hindi nakukublihan sa Panginoon, no? Anumang bagay na ginagawa natin, kahit sa lihim pa natin ginawa, kahit walang nakakakita, kahit ikaw at ang Diyos lang ang nakakakita niyan, alam ng Diyos yung ginagawa mo, alam ng Diyos yung panalangin mo, alam ng Diyos yung ginagawa mong pagtulong, no? So, alam ng Diyos na lahat ng bagay na yan. So, yung faith niya, pananampalataya niya sa Diyos, yung pagsamba niya sa Diyos, yung pananalangin niya sa Diyos, yung paggawa niya ng mabuti, lahat ng ito ay na-honor. Nabibigyan niya ng kaluguran ang Panginoon. Tayo man, mga kapatid, anumang bagay na ginagawa natin ng buong puso, na ginagawa natin to para sa Diyos, tandaan po natin, hindi walang kabuluhan sa Diyos, lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa Kanya, no? Lahat po ng ginagawa natin para sa Kanya, paglilingkod sa Kanya, paglilingkod sa mga tao, pagbibigay ng kasiyahan sa Kanya, hindi po lingid po ito sa Panginoon. Bagamat siya po ay hindi Hudyo, at bagamat siya ay hindi pa lubos na hindi pa lubos na Kristiyano, hindi pa lubos na nakakilalang mabuti sa Panginoong Jesucristo, ay napaliligaya na niya ng lubos ang Panginoon dahil sa kanyang ginagawang pananalangin at pagtulong sa kanyang mga kapwa na mahihirap, no? Okay. Next. So, sa verse 5, ito na po, no? So, makikita po natin na may dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang anghel kay Cornelio. At ito ang misyon, no? Kung bakit niya sinugo ng Diyos ang anghel niya kay Cornelio. Sabi sa verse 5, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na taga-bilad ng balat ng hayop. Siya'y nakatira sa may tabing dagat, no? So, ito yung mission niya na sinabi sa kanya na anghel na magsugo ka ng tao, mag-utos ka ng mga tao na suguin sa iyo si Pedro. Doon siya nakatira, sinabi pa ko saan nakatira. Sa bahay ni Simon na taga-bilad ng balat ng hayop, no? Siya Joppa, no? Sundin mo ang lalaki ang pangalan ay Simon na tinatawag din namang Pedro. At pagkatapos nun, umalis na yung anghel nang masabi sa kanya yung message ng Lord, no? So, ang ginawa po ni Cornelio, no? Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal. So, yung 2 utusan at isang royal army na deboto rin sa pananampalataya o worshiper din ng ating Panginoon, ang inutusan niya
nasunduin itong si Pedro, no? Isinaysay sa kanila kung ano yung mga sinabi ng anghel, at pagtapos pinapunta niya nila sila sa Joppa. So, kinabukasan, samantalang sila yung naglalakbay sa verse 9 to sa talatang 9, hanggang sila yung naglalakbay at malapit na sa Joppa, ang inutusan ni Cornelio, ito naman si Pedro, no? Na nandoon sa bahay ni Simon na tagabilad ng balat ng hayop, no? Umakyat sa bubungan upang manalangin bandang tanghali ng na noon, no? Siya'y gutom at gusto sana niyang kumain. Ngunit habang hinihintay niya ang pagkain na maihanda, umakyat sa bubong upang manalangin, no? So, nagkaroon siya ng isang pangitain nung nandun na siya sa bubong upang manalangin. Nagkaroon siya ng vision o pangitain. Ang sabi po doon na sinabi niya, sa pangitain nakita niya nabuksan ng langit, no? At nakita na niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin na sa 4 na sulok. So, parang may hawak-hawak dun sa 4 na corner ng kumot. At ang laman ng kumot, no, na nakabitin sa 4 na sulok, lahat ng uri ng hayop ay naroroon, no? Sabi, mga lumalakad, mga gumagapang, mga lumilipad, lahat ng uri ng hayop ay naroroon, no? Gumagapang, lumalakad, lumilipad, no? Narinig niya isang tinig na sabi, Pedro, tumindig ka at magkatay ka at kumain ka. Yun ang sabi sa kanya ng tinig. Pedro, magtindig ka, magkatay ka at kumain ka. Yun ang pinapagawa sa kanya. Andito, mamimili siya kung anong uri ng hayop yun. May mga, siguro, sabi, may lumilipad, may gumagapang, may naglalakad, no? So, siguro, nandun yung manok, nandun yung baboy, nandun yung baka, nandun yung mga iba't ibang uri ng hayop, no? So, ang sagot ni Pedro sa verse 14, hindi ko po magagawa iyan, no? Panginoon, kailanman hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin kasi kultura yun ng mga Hudyo eh. Si Pedro ay isang Hudyo, katutubong Israelita. Bawal sa kanila ang kumain ng mga ganung pagkain, no? Marami sa kanilang bawal. Bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganun. Excuse me. No? Sabi, ang katwiran niya, kaya ayaw niya kumain, hindi po pwede kasi hindi namin po kinakain yan, bawal. Sa kanyang reliyon, bawal po yung ganung pagkain. Kultura nila yon. At ang sabi, yan po ay mga bagay na marumi. So, sa kanilang kultura o sa kanilang reliyon, sa mga Hudyo, hindi sila dapat kumain ng mga ganong pagkain dahil akala nila yun ay marumi. Verse 15, sabi pa sa talatang 15, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Take note, na sabi, huwag mong ituring na marumi ang mga bagay na nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos kaagad na inakyat ng langit ang kumot na yon. So, 3 beses na naulit yung ganung pangyayari. Lagi sinasabi ni Pedro na bawal, hindi ko po makakain yan kasi hindi ko po kinalakihan kumain yan, marumi po yan, hindi po, no? So, ano ang ibig ipahawatig dito ng Diyos? Na meron siyang gustong baguhin. Meron siyang gustong ipaunawa dito kay Pedro, no? Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong tawagin na marumi ang mga bagay na nilinis ko na. No? So, kung titignan po natin dito, God is not talking about food. Hindi po pinag-uusapan ng Diyos dito o hindi sinasabi ng Diyos dito ang bagay na pagkain. Kasi umalis na yung anghel na wala na yung kumot na andun yung maraming iba't ibang uri ng hayop. No? Nag-isip-isip doon si Pedro.
Sabi niya, ano kaya ibig sabihin nun? Ng pangitain to? Bakit dumating mga pangitain yun, sabi ni Pedro. Ano kaya ibig sabihin na bakit binigyan ako ng ganung pangitain ng Diyos? So, habang siya ay nag-iisip, no? May kumakatok doon sa ibaba, no? May kumakatok sa baba at nandoon na pala yung sugo na pinadala nitong si Cornelio, no? So, kung makikita po natin yung bagay na vision o pangitain na binigay ng Diyos sa kanya ay hindi nagpapatungkol sa mga pagkain talaga na kinakain natin, kundi ito'y tumutukoy sa mga kaluluwa, no? Kasi bakit? Alam natin na ang mga Hudyo ay hindi nakikisalamuha sa mga hentil. Alam natin, ang mga Hudyo hindi nakikipag-kausap sa mga hentil. Ang mga Hudyo ay hindi kumakain kasalo ng mga hentil. Hindi nakikipag-usap, hindi kumikibo sa mga hentil, no? Kasi iniisip nila ang mga hentil ang marurumi. At sila, ng mga Hudyo, sila ang totoong anak ng Diyos. Na sila'y malinis, na sila'y anak ng Panginoon. Pero sabi ko nga kanina, merong gustong ipaunawa ang Diyos kay Pedro. Merong gustong baguhin ng Panginoon. Kaya nga ang sinabi niya, do not call unclean na yung mga bagay na nilinis na ng Diyos. No? Ayaw niya kumain ng mga maruruming pagkain dahil yun daw ay marumi. Pero wag mong tawagin marami yung mga bagay na nilinis ng Diyos, sabi ng sugo ng Panginoon. So, nung bumaba na si Pedro, ay nakita niya na nandoon yung sugo ni Cornelio. Dahil sabi ng anghel sa kanya, bumaba ka na, may naghihintay sa iyo mga tao, at sumama ka sa kanila. No? So, nagpakilala, sabi, yung mga sugo ni Cornelio, no? Sabi, pinapunta kami sa verse 22. Sumagot ang mga lalaki, pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya isang mabuting tao, may takot sa Diyos at ginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya na isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing yaon. Dahil malayo yung paglalakbay, doon na sila natulog at kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. No? Gayun din yung ilang mga kapatid na taga Joppa, no? At nang sumunod na araw, dumating siya sa Cesarea, no? So, anong nangyari? Dooy, naghihintay sa kanila si Cornelio, pati ang kanyang kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Verse 24, 25, sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatiparapat sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka. Ako'y tao ring tulad mo. Ibig sabihin, nang nakita ni Pedro na si Cornelio yung sumamba sa kanya kasi si Cornelio po wala pang ganong alam, bagong Kristiyano pa lang no? Alam naman natin na mahilig sumamba ang mga hintil, no? Marami mga Diyos-Diyosan. So, sinamba niya si Pedro, pero sabi ni Pedro, wag mo akong sambahin sapagkat ako'y tao lang, ang Diyos ang sambahin mo, no? So, at nang nangyari nun, patuloy sila nag-usap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro ang maraming taong nagtitipon. Sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo na makahulibilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat na pakitunguhan ang sinuman. Wow! So, nabago agad ang puso ni Pedro, no? Dahil bago mangyari yung ganitong sitwasyon, kinausap na siya ng Diyos na ang kanyang misyon ay mag-share siya
ng salita ng Diyos sa sambahayan ni Cornelio. At nakita nitong si Pedro na napakadaming mga kaibigan, makamag-anak, mga kasamahan sa kawal ni Cornelio, no? Na nangauuhaw at nagugutom sa salita ng Panginoon. So ano ginawa ni Pedro? Siya po'y nangaral ng salita ng Diyos sa mga hentil. Na dati, ayaw niya makipag-usap sa mga hentil, ayaw niyang pumasok sa bahay ng mga hentil, ayaw niya makitungo sa mga hentil, pero sa oras na ito, sinabihan siya ng Diyos, ginamit siya ng Panginoon para sa mga hentil na kagaya at kay Cornelio at sa sambahayan ni Cornelio. At sa puntong ito, no, si Pedro ay nagsalita boldly, na may katapangan, na sinabi ni Pedro sa mga tao ang patungkol kay Jesus, kung ano yung ginawa ni Jesus, no, at kung paano siya na crucify, pinako sa krus ng mga Roman soldier, no? At with boldness, no? Pinaalam niya ang katotohanan at nakita niya yung mga taong naroroon ay lubos na nangagugutom sa salita ng Diyos, ang mga relatives ni Cornelio, no? So, nagintay pa sila ng ilang mga oras para makarinig lang ng salita ng Diyos. At sa bagay na ito, no, yung mga tao ay sumampalataya na mabuti sa ating Panginoong Hesukristo. And this part, hindi pa natatapos, sabi po sa Biblia, sa bandang huli, nang nangaral si Pedro, nagsalita siya ng patungkol sa ating Panginoon, hindi pa siya natatapos mangaral ng salita ng Diyos, na interrupt po ang pangangaral ni Pedro dahil ang banal na Espiritu ay kumilos sa kanilang kalagitnaan. No? At anong nangyari? Ang sabi po dito sa Biblia sa verse 48, no? Ito sa 44, nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Wow! Praise God! No? Biruin nyo, ngayon lang sulat ito sa Biblia na sa pangangaral po ni Pedro ay bumaba ang banal na Espiritu o ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Kasi nakita po ng Espiritu ng Diyos, nakita po ng ating Panginoon na yung mga tao ay talagang nakikinig mabuti, ayaw po nila magpaabala sa kanino man. No? Napakaganda ng kanilang ginawang pakikinig sa salita ng Diyos. Talagang nakikinig silang mabuti at pinapasok sa puso nila yung mga bagay na kanilang pinakikinggan. At ang sabi po sa verse 44, na nagsasalita pa lang si Pedro, hindi pa siya tapos magsalita, at dahil nakita ng Diyos yung kauhawan, kagutuman sa mga taong naroroon, sa pakikinig ng salita ng Diyos na hindi sila nagpaabala sa anuman o sa kaninuman, talagang kanilang pakinig ay nilaan nila sa salita ng Diyos. Ang lahat ng mga nakikinig, ano ang sabi? Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo kasama ni Pedro sapagkat iminigay din sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Dahil sa pakikinig na salita ng Diyos, habang sila ay nakikinig sa salita ng Diyos, na-interrupt ang pangangaral ni Pedro dahil mismo nung oras na yon, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Wow! No? Natanggap nila, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Ano pa totoo? Verse 48, narinig nila ang mga ito nagsasalita ng iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino makapagbabawal na bautismohan sila
sa tubig at inututas niyang bautismohan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng isang araw. Praise God. No? So, nakita po ba natin kung buhat pa ng simula na niloob talaga ng Diyos na magkakilala itong si Cornelio at si Pedro. Niloob ng Diyos na si Pedro ay mangaral sa kanila dahil ang gusto ng Panginoong Hesukristo na maabot din naman ang kaligtasan, maibigay din naman ang kaligtasan maging sa mga hindi katutubong Hudyo, kundi sa mga makasalanang hentil. Ang mga makasalanang hentil na nagpakumbaba at inamin ang kanilang mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala na kailangan nila ang Diyos, no? At tumanggap sila ng kapatawaran sa kanilang makasalanan at hindi lang kapatawaran, kundi kaligtasan, buhay na walang hanggan at ang banal na Espiritu. No? See? Tingnan po natin. Nakita po ba natin kung paano gumalaw at kumilos ang Diyos? Na ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos kung nagkakaisa tayo, no? Nagkakaisa tayo na hinahanap ang Diyos. Nagkakaisa tayo na gusto makilala ang Panginoon. Nagkakaisa tayo na maranasan ang Panginoon. Maging si Pedro ay nagulat, no? Sapagkat nakita niya mismo na yung Holy Spirit ay nag-took over at confirm na si Jesucristo ay hindi nagtatangi ng tao, no? Na walang Hudyo o hentil man, kundi para kay Jesus, ang mga taong naniniwala, sumasampalataya sa Kanya, no? Na siya ay hindi nagtatangi ng tao, no? Kaya niyang alisin yung division, no? Para magkaroon ng unity, no? Pagkakaisa ang mga Hudyo at ang mga hentil sa pamagitan ng mga mananampalatayang ito ng ating Panginoong Jesucristo. At sila ay tumanggap ng kalayaan. Salamat sa Diyos at may Cornelio. Si Cornelio ay naging instrumento ng Diyos upang dalhin din naman ang mensahe ng Diyos sa mga hentil. Upang maranasan din naman ng mga hentil ang presensya ng Diyos at ang kapangyarihan ng Panginoon. No? So, bilang tayo mananampalatayang Panginoon ang tinuturo po sa atin ng buhay ni Cornelio, hindi tayo dapat magtangi ng tao. No? So, ibig sabihin lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Hindi siya nagtatangi ng tao. Na ito lang ang mahal niya, yung ganito ang klase ng tao, hindi niya mahal. Kahit makasalanan ng tao, ang Panginoong Jesus ay namatay para sa Kanya. Tandaan po natin, yung dalawang lalaki na nasa tabi ng Panginoong Jesus na siya'y pinako sa krus ay mga kriminal, ay mga tulisan, mga taong walang takot sa Diyos. Bagamat yung isa ay nagsisi sa kanyang pagkakasala at kinilala na kailangan niya ng tagapagligtas, ang lalaking niyaon ay tumanggap ng kaligtasan at nagmana ng paraiso. No? Ganun din sa mga araw na ito, kahit anong sama pa ng tao, huwag mo sabihin na, iya mo na siya, hindi naman yan maliligtas eh. No. Kaya nga, katungkulan natin bilang mga mananampalataya na hanggang sa mga araw nito, mag-akay tayo ng kaluluwa. Kahit anong sama pa ng tao, akayin natin na lumapit sa Diyos dahil si Jesucristo namatay para sa Kanya. No? Huwag nating isipin na napakarami nun. Mas kasalanan yun. Hindi na yung maliligtas. No? Si Pedro, ayaw niya magpatay ng mga hayop dahil sabi, ang mga hayop na yun ay marurumi. Pero ang sabi ng anghel, wag, ang nilinis na ay wag mong ibilang na mormi. Na hindi to kumakatawan sa pagkain, kundi kumakatawan to sa mga tao. Na lahat ng tao
ay minamahal ng Diyos. No, lahat ng tao ay gusto niyang maligtas at huwag mapahamak. Lahat ng tao gusto niya na magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maging gaya tayo ni Cornelio, no? Na merong compassion, may desire na maging ating mga kasambahay, ay maakay natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, pagbulay-bulayin natin, baka meron pa tayong kasama sa bahay na hindi pa kilala ang Panginoon. Baka meron pa tayong kasambahay na hindi pa nila alam na kayo Kristiyano, na hindi pa nila alam na kayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. This is the time na sabihin nyo sa kanila, mahal sila ng Diyos. Ipaalam nyo sa kanila na kayo ay mananampalataya ng Panginoon. Akayin nyo sila sa gawain ng Diyos. Akayin nyo sila kay Kristo Jesus. Kung hindi sila sumasama sa church, kami po ay inyayahan nyo sa inyong mga tahanan upang gaya po ni Cornelio, pinasundo niya po si Pedro upang mabahagi na ng kanyang buong sambahayan. Pwede po kami, hindi po kami aatras, no? Dahil mahal ng Diyos ang bawat tao. Mahal ng Diyos ang iyong mga mahal sa buhay. Mahal ng Diyos ang iyong mga kasambahay. Maging mga kasambahay nyo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? So, sa taong ito, 2025, magpagamit tayo sa Panginoon, no? Kung nakarang taon, petik tayo, hindi natin nagawang mag-akay ng mga kaluluwa. Itong panahon na tayo mag-akay ng mga kaluluwa kay Kristo. Akayin natin sila sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Pakilala natin sa kanila na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao na kahit anumang kasalanan pa nila na nagawa o nagagawa, mahal sila ng Diyos at gusto ng Panginoon na sila magmana ng kanyang kaharian. No? So mga kapatid, magpagamit po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Praise God. Salamat po sa Diyos. Manalangin po tayo. Hallelujah. Marami pong salamat, Amang Banal, dahil sa gabing ito, kami po ay nakarinig muli ng iyong mga salita na pag-aralan po namin ang buhay ni Cornelio. Salamat po, Ama, dahil sa buhay niya, nakita po namin ang isang tao na may compassion, may desire ng kanyang mga mahal sa buhay, mailapit sa iyo. Lord, alam mo po ang lahat ng mga kapatid ko na nagnanais ang kanilang mahal sa buhay ay makilala sa iyo, na manatili sa iyo, Panginoon. Abutin mo po sila. Huwag mo silang pababayaan. Yung desire ng puso nila ay huwag mawala sa puso nila. Lagi nilang idalangin ang kanilang buong sambayan. Dahil nakikita mo lahat ng ginagawa namin. Kung paano si Cornelio nakapagbigay ng kaluguran sa iyo dahil sa kanyang pagiging mapalanginin at matulungin sa mga mahihirap. Lord, kami man po ay masumpuan mo sa gitong kalagayan. Una sa lahat ang aming mahal sa buhay, akay po ng bawat isa, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang buong sambahayan, na makakilala kay Kristo Jesus bilang kanila rin naman Panginoon tagapagligtas. Gamitin mo bawat isa sa kanila, ang bawat isa sa amin, Lord, ang mga pastor ng church, ang mga leaders ng church, magamit kami upang ang mga taong ito ay maging malapit po sa iyo. Tulungan mo po kami, bigyan mo kami ng karunungan kung paano namin maakay sila sa iyong harapan. Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat pamilya ng mga kapatid, ang bawat pamilya ng Jesus the True Light Church, bawat pamilya ng nakikinig sa aming live stream. Father, right now, abutin mo po sila. Sino man po sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo. This is the time. Ngayon, 2025, pasimula pa lang ng buwan ng 2025, Lord, let it be lahat ng aming mahal sa buhay makakilala kay Kristo Jesus. Huwag mo pong pababayaan ang aming mga mahal sa buhay, maging kami man na magpatuloy na sumunod at maglingkod po sa iyo.
Lord, bigyan mo kami ng kakayanan na makapag-akay ng mga kaluluwa. Tulungan mo sa pamagitan po namin, marami pang mga taong makakilala sa iyo, umibig sa iyo, magmahal sa iyo, at patuloy na makasunod sa iyo at sa iyong mga salita. Sa oras na ito, we are praying, God, na basbasan mo pagpalain bawat sambahayanan ng aming mga kapatid. Ang bawat mga kapatid na ang kanyang mga mahal sa buhay, lalo-lalo na yung mga hindi nakakakilala pa kay Kristo Jesus, alam namin hindi ka naubusan ng paraan kung paano sila makakilala sa iyo. Now, this is the time na sila ay makakilala sa iyo, Lord. Ngayon, 2025, we claim it, O God, ang kanilang mga mahal sa buhay magiging mananampalataya rin ng aming Panginoong Kristo. Yung nudulog namin sa iyo ang mga prayer request ng aming mga kapatid, Sister Jennifer, Sister Malu, Esguera, si Sister Laila, si Brother Rolly, Pastor Rolly, Panginoon, lahat po ng mga kapatid po namin, yung aking kapatid si Kuya Noel, na nakakaranas ng mga bigat na problema. Tulungan mo po sila, pagalingin mo po sila, maghimala po kayo sa kanila. Lord, alam ko na gagaling po sila. Alam ko na palalayaan mo sila sa espiritu ng cancer. Binawasak namin, tinatakwil, binawawalang bisa. Lahat ng mga sakit karamdaman na gumagawa sa kanilang katawan. Sa pangalan ni Jesus, matunaw at mawala na sa pangalan ni Jesus. At pagkalooban mo sila ng kagalingan lubos. In Jesus' mighty name, the power of the Holy Spirit. Gayun din po, hiniling po namin, huwag mong pababayaan ang aming mga kapatid. Dalangin din po namin sa iyo, Sister Malu Garcia, na paalis papuntang abroad para magtrabaho sa Friday. Lord, samahan mo po siya, saan man siya pumaroon. Mag-isa oras na ito, siya man po ay nakikinig, Panginoon, dalangin ko. Ngayon pa lang, palakasin mo ang kanyang kalooban. Ingatan mo ang buhay ng aming kapatid, iligtas mo siya sa ng panganib, kapahamakan, masumpungan, Panginoon, na maging maayos at maayos po ang kanyang mga employer, paboran siya ng iyong pabor, Panginoon. Dalangin po namin na maging maikli sa kanya 2 taon, Panginoon. Dalangin po namin o sa mga taong naroroon siya, huwag mo siyang pababayaan, huwag siyang malungkot. Ikaw ang magbigay sa kanya ng kalakasan, ng pag-ibig, ng kagalakan, Panginoon. Huwag siya magpabaya sa mga bagay mo, sa pananalangin, pagbabasa ng salita, at sa pakikinig ng mga live stream namin. Tulungan mo po siya, Panginoon. Maging ang kanyang mahal sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas. Lord, dalangin po namin na magpatuloy sila, magpagamit sila sa iyo, at kayo po ang magbigay ng kakayanan sa kanila na maasikaso at maayos ang mga anak nila, Panginoon. Brother Louie, dinudulog namin sa iyo, palakasin mo po siya at tulungan mo sa mga taon na sila ay hindi magkasama. Patatagin mo ang kanilang pamilya, ang kanilang sambayan. Si Divine, tulungan mo rin po siya, Panginoon, huwag mong pababayaan. God, we are praying, Lord, sa lahat ng mga kapatid na may mga problema, mga sakit at karamdaman, sa lahat ng mga may pangangailangan. Lord, abutin mo po sila, huwag silang panghinaan ng loob, bigyan mo po sila ng kalakasan ng loob, at pag-asa na ikaw ang Diyos, na siyang tutulong sa amin at papatnubay po sa amin. Salamat po, Ama, basbasan magpagpalain lahat ng nakinig at makikinig pa. Pagpalain mo ka ng sambayan at patuloy namin hinihiling kami at ang aming buong sambayan ay kay Kristo Jesus lamang. No? Yes, Lord. We declare, Father God, in Jesus' mighty name, our family and our household is of Jesus Christ only. Na kami lahat ay sa Panginoong Jesucristo. Manatili kami sa iyo, huwag kami pababayaan, at patuloy na ang kalakasan nagmumula sa ipagkaloob mo. Pangangailangan namin pinansyal, material, pisikal, emosyonal, espiritual, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Salamat po, Ama, ikaw maluwalhati, madakil at mataas at maparangalan sa aming mga buhay. Pagpalain mo lahat ng nakinig at makikinig pa,
ng iyong mga salita. Lord, i-bless mo po sila, mag-react sila, mag-comment po sila, Panginoon, at i-bless mo lahat ng mga patuloy na nakikinig, na nagtsatsagang makinig ng iyong salita. Lalago kami sa pananampalataya, lalakas kami sa kalagayan spiritual, lahat kami ay mananatiling malakas at patuloy na masigasig sa paglilingkod sa iyo, yamang kami pinalalakas na iyong salita. Purihin ka, Ama, sambahin ang ngalan mo, walhati sa iyo, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen, amen, amen. Amen po. God bless po. Mga kapatid, salamat po. See you on Friday and Sunday. No? Huwag po tayong mawawala sa ating mga gawain tuwing Merkules, Biyernes at Linggo. No? So, maraming salamat. Mag-imbita pa po tayo. Yung mga kapatid na matagal na namin nakasama at gustong bumalik muli sa ating gawain, welcome na welcome po kayo. No? Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan lubos sa ating pagtulog. Bigyan niya tayo ng buhay at kalakasan. At sa araw ng bukas, pagpalain tayo ng Diyos, bigyan tayo ng muling kalakasan at buhay. Salamat po. Basbasan tayo ng Panginoon at pakaingatan ngayon at magpakailanman. Salamat po sa inyong pakikinig. I-share po ninyo ito. Magbigay po kayo ng comment o kaya mag-reaction po kayo. Sa Diyos ang kapurihan at kalahatian. Salamat po. God bless.